Kung saan yung FVD natin, una, o mas ang kinukuha ng FVD hindi yung spring. Kasi pwede rin kasi makuha ng FVD yung spring. Pero ang kailangan kasi natin ay yung mismong nag-oscillate back and forth, which is itong mass. Yung mass dyan mag-move back and forth talaga. Ang nagkakos lang para siya mag-move back and forth, hindi yung spring. So una ay yung mass natin. Na kung saan kapag may mass, yan ay may kasamang weight. Yan. Ay ang weight naman ay laging pababa. So kaya, yun yan. Or towards to the earth. Yan. Pababa lagi yung weight niya. Yung mass na yan ay mayroon ng corresponding weight. Yan. Pababa. Tapos sunod ay yung force na exerted ng spring kasi nga mayroon tayo dito ng spring. So pag yan may spring, mayroon din yan force na in-exert dito. Ngayon, hindi mo naman agad pwedeng sabihin pataas yan. So basta meron lang tayong force dito na exerted by the spring. Ngayon, kumbaga, hindi pa maliwanag kung pataas ba siya o pababa. So hindi pa laging pataas, depende kasi. So paano ngayon malalaman yung direction niyan, bakit ito naging pataas? So para malaman, kailangan nating mag-rewind. Rewind yung time na kung saan hindi pa nakakabit itong mass na ito. Ito nga yung tinatawag na unstretched na state ng spring. Unstretched. So yan yung unstretched na state ng ating spring ito. So unstretched na state ng ating spring. Tapos may outline dito. Itong outline na to. Yan yung lagayan ng mass na ito. So ito. Nilagay dito. Tapos ngayon, ay iloload na nga natin doon yung mask kung ang layo talaga. Ma-zoom out ko na to. Ayan. So, ulitin ko lang ulit. So, para malaman kung tama ba tong direction na ito na pataas para doon sa ating spring, kailangan nating bumalik sa kanyang original or unstretched na state. Ito. Tapos ngayon, ayan, kaya nga dito may pinaka-outline kasi nga dyan nilalagay yung mass natin na ito. So, yan, ilalagay dito. So, dahil nga siya, una nga ay may weight, o hindi syempre bababa siya. So, pagkalagay mo dito, so bababa yung mass na yan mula dito, papunta dito. So, again ha, tayo ay nasa state of equilibrium. So, hindi pa natin tinitingnan kung yung mass ba yun. Kasi sabihin natin medyo mataas. So, pagkabitaw, yan ay uuwi pang ganun. Hindi. So, i-assume natin na pagdating niya dito, hindi yan gagalaw. Kasi nga, dapat nga kasi siya ay nasa state of equilibrium. So, dapat siya ay nasa state of equilibrium. O, di yun na, no? Yan, nilagay mo dito yung mass. Tapos sunod ay spring. Itong spring na to, o kahit anong spring, ay gusto niyan lagi bumalik sa kanyang original position ito, sa unstretched na state. Ito. So gusto mong bumalik lagi ng spring dito, dito. So ang nangyayari ngayon, o ang ginagawa ngayon itong spring na to, para makabalik dito. Hindi kasi ito eh. Yun nga.
Dahil nga gustong bumalik ng spring, pabalik dito, kaya ang ginagawa ngayon ng spring ay pinipilit niya ngayong itaas niya. No? Kaya meron tayong force exerted ng spring pataas kasi nga gusto niyang bumalik dito. So dito pa lang ay pinipilit niya ngayong umakyat o tumaas yung ating spring na ito. Kaya ganyan lang yan. So therefore, yung force exerted ng spring ay pataas kasi nga gusto niyang bumalik doon. So pinipilit niyang hilahin pataas yung mass natin. Then sunod, ang sunod ay ayun nga no, pataas nga yung tension ng spring kasi nga kahit nga tayo nasa state of equilibrium oh, at nakabitin nga yung mass as indicated ng W. So pinipilit pa rin ng spring na to na bumalik doon. Kaya nga ang direction ng force na ito ay pataas. Kasi gusto niyang bumalik dito. So kaya ngayon, ang ating FBD, huwag niyo muna tingnan yung katabi ng T. So yan yung FBD natin, yung weight natin na pababa plus yung tension ng ating spring pataas. Okay pa ha, nasusundan natin. Sundan pa bago mo dire-diretso. Ako naman ang disconnect na hindi pa naman. Ito nga yung sinasabi ko, no, pag wala akong inassign, ay di pa uwihan kayo ngayon kasi nang magsasabi. Ito yung sample. Ano nga, kahit sino na muna. O kaya sino kang representative ninyo? Wala pa. Kabubuo lang ng ano. Wala pa po, Meron sir. na. Ayun nga. Pag nawala kasi ako inassign, ayan, pauyuhan. Baka kasi ako disconnected na, walang na-emic. Anyway. Ayan. So ano muna ha, huwag niyo muna titingnan tong katabi ng T. Katalang sabi ko, yung weight natin ay pababa, yung tension ng spring natin ay pataas. So meron na tayong indicated na force na pababa at pataas. Wala na namang iba kasi spring lang naman ang meron tayo. Pati yung mass or dito nga ay weight ng ating block na ito. Ngayon, dapat nga ay i-apply na natin siya dito kasi summation ng force lang naman siya is equal to 0. Ngayon, hindi natin basta pwedeng i-substitute ngayon kasi meron ngayon tayong kailangang itagdag. Ay dadagdagin natin ay kung i-consider natin ngayon na positive direction. At ang i-consider nating positive direction ngayon ay yung pababa na direction. Yan, pagiging pababang direction na yan, hindi yan dahilan ang ang basta hindi yan dahil ng force, yung direction na ito. Hindi dahil gusto lang maging positive ng weight. Kasi tandaan nyo, yung negative kasi ng kahit anong force is just a direction. So walang problema sa force kung siya ay positive or negative. Ang indicator lang ng pagiging positive or negative ay direction. At bakit ko sinabi yun? Kasi kunyari nga ay negative 2, ang sabi natin negative 2. Pwede kasi ang interpret sa negative 2 ay mas maliit sa 0 or less than 0. Diba? Pag sinabi natin negative 2 meter, ibig sabihin yung distance na yon ay mas maliit pa sa 0. Kasi nga siya ay negative 2, di ba? Or pwede rin na yung negative nga ay opposite direction. So sabihin, kapag ikaw ay pakanan, edi ang negative 2 ay pakaliwa. Pagdating kasi sa ganon, may dalawa ang pwedeng interpretation niya. Pwede nga opposite direction or mas maliit siya sa 0.
At yun kasi ang problema nitong deformation natin ito. Yung pagkaka-stretch from the unstretched na state papunta sa state of equilibrium natin. Kasi nga ay length kasi yan. Length kasi. Ay ang length, ito yung haba, ang inihaba ng ating spring ay wala naman talaga siyang direksyon. Kasi ang kailangan mo lang dyan ay kung gaano ang inihaba. Kahit kinompress. So hindi naman natin tinitingnan yung direction ng pagka-compress. Ang tinitingnan natin ay kung gaano kalaki yung na-compress. No? Kahit spring, pwede rin kasi ma-compress ng spring, di ba? So yun ang may dahilan. Kaya kailangan ay pababa ay positive. Kasi ang nagkakalituhan pagdating dito sa distance na ito. Itong deformation. Again, hindi hindi problem ng force ang negative value. Ang negative value ng force means direction, which is na opposite no standard na sinet natin. Pero meron kasing value na pag negative ay yun nga, less than zero. So may salita tayo, kumbaga utang. Mas maliit pa sa zero eh. Pwede kasing ganun ang interpretation. At yung kasi lumalabas dito sa length na ito. Kasi ang kailangan lang kasi para sa length ng spring is yung haba. It doesn't matter kung na-compress siya or na-stretch. Ang tinitingnan ay kung gaano kalaki yung iminog niya. Tapos, dahil para hindi na natin problemahin yung pag-stretch ng spring na ito, ang gagawin ngayon natin ay susundan na lang natin yung direction ng pagkaka-stretch from the unstretched state papunta dito. So mula dito pababa, ay di pababa muna ang gagawin natin positive. Again, kaya ganoon kasi maraming nagkakaproblema dito sa change of length na ito. Ito kasi change of length. Pero indicated lang siya dito as delta ST. Kumbaga, ang pinagkaiba niya ay hindi mo na kailangan hanapin yung original at yung final na length kasi kukunin mo yung difference na yun yung change in length. Eh dito kasi, yung mismong layo na yun ang tinitingnan. No? Hindi mo na alam, wala ka na, hindi mo na tinitingnan ito kung gaano kalayo ito. Pati kung gaano kahaba yung spring na ito. Ang tinitingnan dyan ay kung gaano kalayo. Yung iginalaw niya, wala dito sa unstretched state, papunta sa position of equilibrium na ito. At ayun nga no, yung iginalaw or in-stretch ng ating spring ay pababa. At dahil nga pababa yung direction ng pagkaka-stretch ng ating spring, o di sundan na nga lang natin to. So therefore, ang negative value, ang pababang direction, ang siyang positive value. Kaya nga rin ito sinundan na natin kasi nga sa pahaba, di ba? Yan. At kapag pahaba yung spring, edi padagdag sa pahaba dahil padagdag. O di yan na, no, pababa at yung ating summation ng force 1. Again, ang dahilan nito ay yung pababang direction no, ng pagkaka-stretch ng ating spring. Sundan na natin para kumbaga pa-add, pahaba kasi, ito kasi yung original na length, sa padagdag ito. Dahil nga pahaba. O, yun muna, para mas simple. Na explanation kung bakit siya pahaba. Kasi nga ito yung original, no, ito yung next na length niya, dito, which is itong direction na to, ay pahaba. Ito na no. Ito ngayon ay yung magagaling sa ating FBD na pababa nga ay weight at pataas ay yung tension ng spring. So yung pababang weight ay pababang weight, then yung pataas, so yung pataas na tension ng spring ay now equal to 0. Tapos yung tension nga ng spring, ito lang sabi ko is spring, so therefore meron siyang nag-govern na law sa spring. At yung long yun, under ng spring, ay tinatawag nating Hooke's law.
Sabi sa Hooke's Law, yung force exerted ng spring is directly proportional sa change ng change in length. Ayan, change of length siya. So it doesn't matter kung sa pahaba or paikli, no, tinitingnan lang doon ay yung change in length. Itong delta x. O tapos may proportionality sign nga tayo kasi nga force ay proportional sa force is directly proportional sa change in length. Kaya ang gagawin natin, mag-introduce tayo ng proportionality constant na K. Ayan. So yan ngayon yung ating equation. Therefore, F is equals to K delta X. Again ha, delta X kasi nga ito lagi ang pinagtatalunan. Ano bang gagawin dyan sa delta X? Lagi bang final minus initial? Or yung mas mahaba minus mas maikli? Or kahit maging mas maikli minus mas mahaba ay ilalagay siya sa absolute value? Or yung iba kasi nilalagay na dito agad ng negative. Kasi sabi nila ang direction kasi ng force ay opposite ang direction sa delta x. So kung napansin nyo, ang daming explanation pagdating dito sa delta x na ito. Paano ang gagawin? Kaya nga ang gagawin natin, instead na delta x, edi yun na. Yung mismong change in length na lang. Ayan. Ibig sabihin nun, dahil nga siya delta x, so dapat ay meron tayong haba ng spring na to at yung haba nitong bago niyang position na to. Mas magmaminus intensity yung delta x. Ina. Ang meron lang tayo nga ay yung mismong change na. No? Wala na tayong pinagmaminus. Direct yung change. Okay pa, nasusundan ha. Nasusundan ako. Ano na lang kaya. O kahit thumbs up na lang. Kung ayaw yung umimik. O thumbs up nga tayo kung nasusundan pa ako. Ayan. In-expect ko ha, by next meeting, bali next week, ay mag-assign na ng ano ha, ng representative at kahirap pag walang representative. Sige, naintindihan ko naman na kakagabi or parang kakaninang umaga na nabuo yung klase. Naintindihan ko naman. Pero syempre, dapat ay by next meeting ay meron na. Sige, tuloy natin ha. Okay, ano na. Nasaan na ako? Nasa Hooke's law. And so, force is proportional nga sa change in length. At para mawala yung proportionality sign na yun, mag-i-introduce tayo ng constant. Na yung constant ng yan ay tinatawag nating spring constant. Ngayon, yung equation ng ating Hooke's law, yun na. Kasi nga yung ibang Hooke's law may negative pa. Yung iba ay ina-absolute value ng delta x. Maraming nagkakagulo pagdating dito sa Hooke's law. At yan nga yung dahilan talaga ng direction. Marami nagkakatalo dyan sa direction na yun. But anyway, so ito ngayon yung ating Hooke's law. Papalitan ngayon natin siya ng pang ating sa drawing na ito. Yung force, edi yung force exerted by the spring, which is ito yung K. Yung delta x, katulong sabi ko, wala na nga tayong final minus initial kasi ang meron na nga tayo ay yung mismo delta x na yung delta x ay delta st. Ito ay sa simula, ay sa start. Sa simula, basta sa simula. Alam ko may ibang tawag dyan, basta sa simula na lang. Para madaling tandaan. Uh, Ulitin ko ha, may ibang tawag dyan pero sa simula na lang para madaling tandaan. Dahil st is start. Deformation, yung delta sa simula. Start. Kaya yung delta x ay magiging delta st at yung f ay magiging t dahil na tension ng ating spring. Pero yung kk pa din dahil nga yan ng spring constant. Hindi saan na ako? Basahin nga pababang weight ay positive ngayon at yung pataas na tension ng spring ay negative. Tapos nga yung ating tension ng spring na equated sa Hooke's law. Sunod na gagawin ay papalitan niyo yung equation ng tension ng spring nitong pang Hooke's law. Kaya ito, ayun, kaya pagdating dito, ayun na siya. So naging negative K delta ST
And then sunod ay gusto nating maging positive lahat ng value dito. Kaya itong negative lang nito, ang ating delta ST. K delta ST ay lilipat lang sa kanila. So W now is equals to K delta ST. O yung weight, hindi muna natin papalitan yan ng product ng M at ng G. O, yan yung muna siyang weight. Yan yung muna siyang weight. O tapos, pwede naman tayo mag-divide ng K, pero, or pwede rin tayo mag-divide ng delta ST, pero wala na kasi siyang maidadagdag na new information. Bukod sa i-divide yung K or yung delta ST. So kaya, dahil ito lang naman talaga yung pinakadulo ng ating equation na to, edi ayun na. Tigil na tayo dyan. So yan yung ating equation na nakuha under ng state ng equilibrium. So W is equals to K delta ST. So ang sunod, anong sunod? Ang sunod, pagkagalawin na natin. Kasi nga tayo ay nasa state nga ng equilibrium. Vibration nga pinag-uusapan natin. So dapat, yan, mass na yan ay nagbabibrate or nag-oscillate. So para yan ay gumalaw, edi pagagalawin natin. Kaya ang sunod na gagawin natin ay, ito, ang gagawin natin ay mula sa state of equilibrium, yung mass, ay hilahin natin pababa. Ayan. Hindi lang maliwanag dito. Pero ang ginawa dito ay hinila yan. Isa lang yung may arrow ay pababa lang. So mula nga sa state of equilibrium, hinila natin yan pababa. So hinila pababa. Tapos ito, bago magdire-diretso, ito kasi ay baka nalilito kung ano nangyari sa picture na ito. Ito yung picture na pinagsama ng itsura ng state of equilibrium natin ito. Ito yon, ito yung nasa bracket na ito. Tapos itong kabilang naman ito naman yung picture na makikita natin dito sa state ng vibration natin. So pinagsama ko lang dito kasi para maipakita itong hila pababa. So hindi nga gumagalaw yan na nasa pangalan naman equilibrium. Ngayon, pag hinila mo pababa, tapos binitawan mo, o di yan nga, yan na yung mag-go back and forth na yan. May oscillation, at katulad sabi ko kanina, dahil yan yung pre-vibration, yan ay tuloy-tuloy lang. Walang pipigil sa kanyang mag-oscillate back and forth. So yan, so nasa state of vibration na tayo. At katulad din kanina, kukunin natin ngayon yung FBT dito sa point nung hinila natin siya. Kasi nga doon nagsimula yung motion niya or yung oscillation pagkatapos niyang hilahin. Kasi nga yung state niya bago pa nahilahin, which is ito, ayan nga, nakalagay naman. Equilibrium yan. So hindi talaga gagalaw yan. So para gumalaw, hilahin po ba. So pagkatapos hilahin pa ba, edi yan ang ngayon yung magiging itsura ng ating FBD dyan natin kukunin sa position. Kaya kung napansin nyo dyan sa nakatapat, itong drawing ng FBD. So FBD na. FBD. So yung mass na ito ay the same mass doon sa kanina. Wala naman tayong idinagdag, wala rin naman tayong ibinawas. So nung mass kanina ay ito pa rin yan. Kaya sabihin din doon, edi yung weight niya, edi same weight. Total ito na may product ng mass in acceleration due to gravity. Yung weight niya. Tapos yung tension ng spring, ayan, katulad kanina, hindi naman yan automatically pataas. Yung kasi yan, hindi agad kasi automatically pataas. Kailangan mo ring i-analyze kung anong ginawa mo doon sa spring. Kaya ang gagawin natin, babalik pa rin tayo doon sa drawing na kasama yung unstretched na state. Kasi tandaan nyo, ang spring ay gustong bumalik lagi dito sa unstretched na state. At ito rin ang dahilan kaya hinila natin pababa kasi yung mula sa unstretched na state ay nahila na pababa ng mass yung ating spring. Kaya pababa ito. At susunod, mula nga dito, hihilahin pa natin ulit yung object natin at further natin hihilahin pababa
para hindi natin problemahin yung direction ng ating mga deformation na ito doon sa spring. Ayan. Diyan kasi nagkakalituhan dito sa deformation ng spring na yan. Diyan nagkakatalo. Kung anong gagawin. Nasaan ba ang negative? Nandito sa tension na ba ito? Kahit ba pataas si negative, kahit may papataas si positive, yung kasi lagi yun. Kaya kasi ang nalilito. At ang nangyari kasi doon, kapag tinignan nyo yung isang libro, iba yung approach niya kaysa doon sa isa. Kaya ang ginagawa ko na lang ay kung paano na-stretch ng simula, ito, which is pababa, eh di sundan na lang. O di since parehas naman sila ng direction, o edi yung katulad kanina, sabi natin ni pababa ay direction, kapares pa rin or applicable pa rin siya dito kasi nga na move pa ba tas na another move pa ba at another move pa ba para mangyari ngayon ayan puro pa ba yung direction natin nito eh di susunod ngayon siya dito sa dineclare natin na pababa ay positive which is tama kasi nga yung pababang direction mula sa unstretched na state papunta dito ay sa pahaba or sa pa-stretch ng ating spring para nga hindi natin problemahin yung delta, ST, at X ng spring. Diyan kasi lagi nagtatalo-talo kung anong gagawin diyan sa delta na yan. Dapat ba may negative sa unahan? Dapat ba i-absolute? Yan, yung kasi rin, maraming nakakatalo dyan. O, di may force na tayo. Ayan, may force. Yan, may force na tayo. So, ang sunod na gagawin? Ang sunod na gagawin ay gagamit tayo ngayon ulit ng summation ng force. Kasi may force na tayo, o di kunin na natin yung kanyang summation ng force. Yan, may force na tayo, so kunin natin yung summation ng force. So ito ngayon yung ating summation ng force. Y pa din kasi puro vertical lang. Yung involved na direction ng force, up, down lang, up, down. Kaya summation ng Y. Wala nang X, wala na rin moment. Sunod, kung napansin nyo, hindi na siya equal to zero. Siya na ngayon na equal sa product ng mass and acceleration due to gravity. Product na siya ng mass at acceleration due to gravity. At kaya siya nagkaganyan kasi gumagalaw na siya at isang law na may kaugnayan sa gumagalaw ay yung Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that ito, equation na lang, F is equals to ma. Or kung gusto niyo ng in-depth na definition, yan, hindi siya sa force naka-perpendicular, naka-proportional pala yan. Hindi siya sa force naka-proportional, siya ay naka-proportional sa acceleration. Kasi yung nakikita kasi, yung force kasi ay hindi. Lalo na ang mass, kailangan mo sukatin yung sa mass. Or kailangan mo at least hawakan. Kaya, nagbase siya sa acceleration. Na kung saan, sabi nga ay tayo, mismong definition ng Newton's second law ay yung acceleration ay proportional sa force. So, kung paano kalaki yung force, ay malaki din ang acceleration. Tapos dito naman, pagdating sa mass, ay um, inversely proportional. So, sabihin, paglaki ng acceleration, pagliit ng mass. So, ang nangyari, ang kinos multiply, tapos pinagsama, so F dito, tapos M times A. Ay, ito nga ay isang force lang. Yan, yan ay isang force lang. Pwede kasing at least dalawa. Katulad nito na dalawa. Yung force natin dito. Hindi nga natin pwedeng gamitin yung equal to zero kasi nga gumagalaw tayo. Kaya nga tayo equals to M. Tapos, pababa pa rin yung positive kasi same idea kanina na yung pahabang direction do sa ating spring ay sa pahaba. Ayan, pahaba ay pahaba. Pahaba, padagdag ay positive. So para hindi na natin problemahin yung direction ng paghaba. At ang ibig sabihin nun,
di yung weight na pababa ay positive. Ayaw. Ayan. So yung weight na pababa ay positive at yung spring na pataas ay negative. Tapos ngayon, yan. Mayroon pa nga pala tayo dito, mass and acceleration. Na yan ay dapat ay kasama dun sa ating FBD ito. Kaya ko napansin niya dalawang set ng box. Ito nga yung summation ng force, which indicate natin yung force. So dito naman sa kabilang ito yung para naman sa acceleration. Kumbaga ito yung summation ng force. Yan, kaya may equals, kasi yan nga yung equals to MA. Yan, so yan yung MA. Ngayon, kung napansin niya pa ba yung ating acceleration? So kaya naging pababa yan kasi okay, dito na nga lang. Ayan. So kaya siya naging pababa kasi ito nga, lagpas dito, yan ay state of equilibrium. Kaya dito tayo. Ayan. Kaya pababa yung acceleration kasi mula nga sa state of equilibrium, hinila nga natin pababa. Pupunta dito. E di yung hilang pababang yun, nag-cause para mag-accelerate pababa yung ating mass na to. Kasi nga hindi gumagalaw to, di ba? Yan, no? Nasa pangalan naman, state of equilibrium, eh bigla natin siyang inilipat dito. So nagkaroon ngayon dito na acceleration. So mula dito sa equilibrium, papunta dito sa bago niyang position. O kaya nga, ayan, kaya nga ngayon, yung acceleration natin ngayon ay pababa. Pababa ngayon yung ating acceleration. Ayan. So inulit lang na pababa ang ating acceleration. O tapos, yung direction na yan ay susundan ito. Ayan, naka-indicate. Na pababa ang direction ay positive. So dahil nga pababa yung acceleration, edi yan na rin ay positive. Kaya kung napansin nyo rin dito, yung product ng mass and acceleration ay positive. The big exact ng acceleration ay positive. So, yun na nga, no, summation ng force, yung weight nga pababa ay positive, yung tension ng pataas ay negative, equal sa mass times acceleration, wala namang unit, wala namang direction ng mass, kaya pwedeng lang yan. Pero yung acceleration po, sabi nga natin sa tabi, pababa direction ay positive, kaya siya indicated dito as positive. Pero later on kasi, pag nag-multiply tayo ng positive value, yan, pwede nang i-emit yung positive. So dito lang in-indicate na siya ay pababa dahil nga kasabay siya na. And then sunod ay yung force exerted ng spring. So yung force exerted ng spring ay yan pa rin yung equation na ginamit natin kanina, yung Hooke's law. Yung Hooke's law. Yung Hooke's law ay force ay proportional sa change in length, or ito na nga lang, force is equals to K delta X. Ba? K delta X. Um, dito na lang. Ayan. So, ang kailangan kasi natin para siya dun sa tension ng spring, ito yung force exerted niya dito kasi nga dito tayo kumuha ng FBT. Pero ang gagawin natin, babalikan natin yung pinakaunang-unang position niya. Ito nga unstretched ng state. Na mula dito hanggang dito sa bago niyang position na to, kaya kailangan natin malaman ngayon yung kanyang mga deformation. So yung una nga ito. So nagbuwaba na nga siya ng una, which is called delta ST. Yung unang pagbaba. Tapos yan nga rin, no, hinila pa natin further pababa.
At dahil hindi na natin ng further pa ba yung direction, both our deformation, yung x, yung additional deformation, at yung delta ST, yung initial deformation, ay parehas ngayong pababa. At dahil parehas pababa, di ba sabi ko nga kaya nga ay nag-indicate pababa, para nga yung sum ng dalawang yun ay parehas positive. So kaya delta ST plus yung x, yun yung kanya magiging deformation na nakatago lang. Ayan. So ngayong bagong deformation niya ngayon ay yung pinagsamang delta ST at yung x. Pero yung the rest ng equation ay the same. No, tension ng spring pa rin ay T. Tapos ito yung K, yung spring constant. Hindi naman tayo nagpalit ng spring, kaya yung spring constant na yun ay the same pa rin as before. Yung spring constant. Tapos ngayon, katulad din kanina, yan ay isa-substitute din sa ating equation. Dito, ayan, substitute yan. So, dito, yan. Then, sunod ay didistribute yung negative K. Pag distribute yung negative K, magkakaroon tayo ng negative K delta ST at negative KX. So, negative positive ay negative. Pag distribute yung K, K delta ST, negative pa rin naman, tama. Ito lang ay yung product na yun ay negative. Itong mass and acceleration, positive kasi nga pababa. Kaya pagdating dito, pwede nang i-omit yung plus. Kaya dito MA na lang siya. Ayan. Pagkatapos ngayon ma-distribute, ang gagawin ay babalikan natin yung equation natin na nagawa sa under ng state of equilibrium, which is ngayon W is equals to K delta ST. Ayan. Kung saan yung W yung yan, kaya natin binalikan kasi part pa rin siya ng equation kanina. Ito. Ngayon W yun na iyon, tapos yung K delta ST ay yun. So equal, pero ngayon nga ay pinagmaminus natin. Ay, tabi-tabi. Nagre-render kasi. Ayan. Ayan. So minus, pero equal nga sila. So pag pinag-minus mo yung equal na value, edi siya ngayon ay equal to 0. O hindi ka cancelin ha. Iba ang cancel kasi ang cancel ay sa mga divide at multiply. Minus kasi siya, subtraction. Basta siya equal to 0, yun na lang. Kaya arrow, tapos equal to 0. Kaya mangyari, ang matitira ay negative kx equals to ma. Tapos yung negative na yun ay gusto natin maging positive katulad din kanina nang ginawa natin ito. Kaya itong negative kx, lilipat sa kabila. Tapos yung a ay acceleration nga ng ating mass na ito. At yung x, no, kanina nga yan ay yung hila, pababa, nung dito para mag-move siya dito. Ngayon, yun pa rin naman siya, yung hila pababa. Pero bukod doon, meron din siyang another definition. Ang definition niya ngayon ay yung layo ng mass natin yon from our position of equilibrium. So instead na sa ceiling tayo nagre-reference na ngayon tayo sa state of equilibrium. So tinitingnan natin ngayon kung gaano siya kalayo from our state of equilibrium. So, kung gaano siya kalayo. So kung gaano kalayo or distance or position itong x, itong additional deformation na to, nandun pa rin naman siya, tama naman, additional deformation. But for now, dahil siya katapat na equilibrium, naging position na rin siya. So kung ang x ay position, ang a is acceleration, so may kaugnayan yung position at acceleration sa isa, which is derivative ng ating acceleration, is second derivative ng position, which is with respect to time. Or yan, x double prime. Kaya yung acceleration ay maging x double prime at yan na nga yung ating differential equation. Mx double prime plus kx ang ating differential equation. At mula dyan, kukunin lagi natin yun. Ang tandaan nyo, ang kinukuha lagi sa differential equation ay yung general solution. Na ang general solution niya ay ito.
So, general solution ng mx double prime plus kx equal to 0 ay ito x is equals to c sub 1 sine ng square root of k over m times t plus c sub 2 cosine ng square root of k over m times t. Na kaya ito nagkaganito ay dahil ng differential equation. At yon, dito tayo magsisimula ngayon sa pag-explain kung paano siya nakuha using differential equation. Yan. Pa-remind na lang ako ha, na dito tayo magsisimula. O kaya dito na tayo natapos. Alam na natin yung general solution. Ang tawag dito ay general solution. Ito. Ang tawag dito ay general solution. Okay? O, pa-remind na lang ako sa sunod nating meeting ha. Yan tayo natapos. Nakuha na natin yung general solution ng ating differential equation. Okay. Nasundan ka ka? Yes po, sir. Thank you. Okay, wala mo nang alis ha. Wala mo nang alis.